Pinalawig ni Pangulong Trump ng 10 araw ang 5 araw na palugit, binibigyan ng rehimen ng Iran ng mas maraming oras para tanggapin ang kanyang 15 puntong alok para sa kapayapaan. Pero nakakalito ito para sa marami dahil habang bukas ang alok ng kapayapaan, patuloy pa rin ang labanan. Tama yan. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang sabihin na ngayon ay Linggo, Marso 29, habang nire-record namin ito. At mahalagang banggitin ang petsa dahil bawat 24 na oras may malaking balitang lumalabas. Para sagutin ang tanong mo tungkol sa extension na ibinigay ni Pangulong Trump sa rehimen ng Iran. May ilang tao sa Israel na nagsabi, naku, ito ay masama. At may ilang tao sa Estados Unidos, narinig ko, na nagsabi, umaatras siya, sumusuko siya. Tako, laging umaatras si Trump, ATBP. Pero sa totoo lang, naisip ko na maganda ito. Alam natin na hindi tatanggapin ng rehimen ng Iran ang 15-point plan dahil hindi na ito magiging kung ano ito ngayon. Patay na ito, isang patay na rehimen. Hindi lang patay ang mga leader, kundi ang ibig kong sabihin ay isang patay na rehimen dahil wala na itong mga sandatang nuclear o ballistic missiles o mga proxy sa rehiyon at lahat ng iba pang bagay na yon na syempre yon ang buong dahilan ng kanilang pag-iral. Yon ang isang bagay. Nakakaintriga kasi sinabi niyang yung deadline ay hindi ibig sabihin na bibigyan sila ng tigil putukan sa lahat ng araw na ito. Binibigyan lang sila ng oras para mag-armas ulit at gawin ang mga nangyayari sa Gaza. Sa halip, sinasabi niya na binibigyan ko kayo ng mga araw na ito. Kung ayaw niyong buksan ang Strait of Hormuz, na tinawag pa niyang Strait of Trump na yung linggo, at baka seryoso siya. At kung hindi ninyo bubuksan ang Strait of Hormuz, at kung hindi kayo papayag na, kapag hindi kayo pumayag sa aming panukala, babanatan namin kayo ng todo. Hindi niya ginamit ang eksaktong mga salitang yon. Pero sasabihin ko sa inyo, sa ilan sa mga panayam niya, muntik na siyang magsabi ng ganoon. Kaya inilatag niya itong 15-point na plano sa mesa. At nagpapatuloy ang digmaan, pero sabi niya, maliban na lang kung tatanggapin nila ang mga panukala ko at makipagnegosasyon ng seryoso, palalalain ko pa ito. Kung sabihin mong bugbugin sila o iba pa, nagbanta siya na sisirain ang infrastruktura ng enerhiya nila, kaya mawawalan ng kuryente ang mga Iranian. Alam ng mga taong matagal nang sumusubaybay sa Iran na matagal na silang walang kuryente kahit bago pang digmaan dahil hindi kayang pamahalaan ng rehimen ng bansa gaya sa Cuba. Wala na silang pera at sira rin ang infrastruktura ng kuryente nila. Nagbabanta si Trump na palalain ang sitwasyon kung di sila papayag sa kanyang 15 puntong panukala. Sa tingin ko, di naman nila kailangang formal na pumirma ron. Hindi niya direktang sinabi yon, pero kailangan daw ng seryosong negosasyon at may mga prinsipyo. At ang 15 puntos mula sa pananaw ng mga Israeli, alam mo, kami, lalo na si Rudy Bloom, pero ang mga Israeli sa kabuuan ay talagang nadududa sa kahit anong kasunduan sa Iran. Maganda talaga para sa Israel ang 15 puntos na inilatag ng mga Amerikano. May ganap na pagbuwag ng programang nuclear para kina Du, Fahan at isa pang nuclear scientist na di ko matandaan ang pangalan. Kailangang buwagin sila, ilabas ang uranium mula Iran at sirain ang kakayahan nilang magpayaman pa ng uranium. Sa madaling salita, ang ballistic missile program ay kailangang higpitan ng sobra-sobra. At kailangan nilang itigil ang koneksyon nila sa kanilang mga hukbong proxy. Dapat nang itigil ng rehimeng ito ang lahat ng masasamang gawa nila nitong nakaraang 20 hanggang 30 taon. Ngayon, karamihan sa mga tao, tulad mo, iniisip kong hindi nila gagawin yon. Kung ganun, lilipas ang 10 araw at mag-escalate si Trump. Posible ba ito? May maliit bang tsansa na ang mga Iranian ay sobrang tinalo ng Estados Unidos? At ang kanilang mga lider ay pinapatay. At ang kanilang infrastruktura, alam mo, ang kanilang militar na infrastruktura ay winawasak. At winawasak natin ang kanilang mga nuclear sites, at winawasak natin ang kanilang mga pasilidad ng misil, at winawasak natin ang kanilang mga industriya ng militar, at tinatamaan natin sila ng matindi, ang Basij at ang mga revolusyonaryong gwardya, at lahat ng mga masasamang tauhan na ito. Oo. Posible ba ito? Hindi ko sinasabing malamang, pero posible bang may isang tao sa rehimen na magsabi, sige, pumayag tayo sa kasunduan, kaya mananatili pa rin sa kapangyarihan ang rehimen at hindi tayo mawawala. Posible ba? Oo. Malamang ba? Hindi ako sigurado.
Sa totoo, posible. Pero papatayin siya ng mga revolusyonaryong gwardiya. Kahit hindi, sige, ganito kasi yon. Posible na sabihin nila yon. Gagawin ba nila? Imposible. Posible na, oo, talagang matindi ang pagkatalo nila. Alam natin yan dahil milyon-milyong Israeli ang tumatakbo sa mga bomb shelter araw-gabi papunta rito. Naghahanap kami ng mapupuntahan, kaya nagpunta ako sa bomb shelter buong araw at gabi, tulad ng milyon-milyong Israeli. Pero kakaunti lang talaga ang mga misil na yon. Noong isang buwan, mas marami ang pinakawalan. At ito ang kagandahan ng digmaang ito. Naalis na namin kami, ibig sabihin, pinagsama, parang si Trump magsalita. Kung pwede kitang putulin, maganda ang armada at B-2 bomber niya. Tapos sinasabi mo pang maganda ang digmaan. Karamihan ng tao, maliban kay Trump at Ruthie Bloom, ay hindi gumagamit ng ganong pang-uri sa paglalarawan ng pagkawasak. Pwede ko bang sabihing maganda ang B-2 bomber sa tingin ko? Oo. May mga taong may alahas na ganun ang disenyo. Sige. Ang maganda dito ay ang dahilan kung bakit mas kaunti na ang nakikita nating mga misil ay dahil may nakaimbak silang mga ito. Hindi natin alam kung ilan pa ang natitira. Alam natin na may long, medium at short range sila, pero karamihan sa launcher nila ay napatumba na natin. Napatigil na rin natin halos ang kakayahan nilang gumawa ng mga bagong misil. Napatumba na natin halos lahat ng ginagamit nila ngayon. Kaya kung maubos nila yon, wala na silang magagamit. Iyan ang ibig kong sabihin sa maganda. Ang nagsasabing walang estratehiya, kalokohan lang yon. May mahusay na estratehiya sa mga target, kabilang ang mga lider, infrastruktura, at lahat ng infrastrukturang militar. At masasabi ko rin na makikita mo na ito ay parehong tactical at estratehiko. At ang Israel at Estados Unidos ay nagtutulungan at may kanya-kanyang aspeto sa pagpabagsak ng rehimen, pinahihina ito ng seryoso. Pero hindi ibig sabihin nito na nawala na ang banta. Kasama rin ang issue sa Strait of Hormuz. Pero ito na lang ang natitirang baraha ng rehimen, ang Strait of Hormuz. Ngayon, ganito kasi yan. Bakit nila kailangang gawing panggigipit ang estratehikong yaman na yan? Ibig kong sabihin, hindi nga dapat nila hinihingi yon. Kaya si Trump parang binibigyan niya sila, sinasabi niyang ayos lang, natalo na sila. Ngayon, papayag na sila at binigyan pa ako ng regalo. Pinadaan nila roon ang 10 barko. Nakakatawa yon, di ba? Kaya hindi ko rin iniisip na yon talaga ang ibig niyang sabihin. Sinabi na niya sa buong mundo, makinig kayo, Amerika, hindi ko kailangan ang Strait of Hormuz. Hindi kami umaasa sa iba para sa enerhiya. Hindi tulad nyo, Europa at ng iba pang mga bansa at Japan. Nasaan na kayo? Kayo ang dapat nagbabantay sa kipot na yan. Kayo ang dapat nag-aalis ng mga mina na nilagay ng Iran doon at kung ano-ano pa. Kaya ang daming nangyayari. Pero ang interesting din ay, nung sinabi sa amin na may team ng mga negosyador na pupunta sa Pakistan, sa tingin ko doon nga at makikipag-usap sa mga kinatawan ng rehimen. At hindi rin masyadong malinaw. Si Arabchi ang foreign minister at isa pang tao. Mahirap tukuyin kasi hindi rin natin alam kung sino talaga ang namumuno. At saka pala, maaaring magbitiw sa tungkulin ang presidente ng Iran. May iba't ibang uri ng pagtalikod, pagbibitiw at alitan sa loob na maganda rin. Gusto natin ito dahil lalo silang hihina. Pero ang alam natin, walang delegasyon mula sa Washington ang pumunta doon. At sinabi rin ng mga kinatawan ng rehimen, ayaw namin kay Steve Witkoff at Jared Kushner. Masama sila. At alam natin kung bakit ayaw nila sa kanila. Ayaw nila sa kanila dahil akala nila ay nakipagnegosasyon na sila kay Kushner at Witkoff. Si Witkoff, matapos ang ilang beses na pagbisita at summit, ay nagsabing hindi seryoso ang mga ito. Hindi niya direktang sinabi di sila seryoso, kundi nagsisinungaling sila at walang kwenta.
Hindi gumagana sa kanila, kaya ayaw nila sa kanya. Gusto nila si J.D. Vance, ang vice-presidente, dahil may reputasyon si J.D. Vance na mas isolationist at medyo mas mainit ang ulo tungkol sa Israel, mas mapanumbat kay punong ministro Netanyahu. Kaya inisip nila na magandang deal iyon. Pero totoo, kahit si J.D. Vance, sabi niya, tatapusin na agad ang digmaan. Hindi ito hahantong sa magulong giyera. Hindi naman talaga. Sige, itong sinasabi na magiging parang Iraq at Afghanistan ito, kalokohan yon. 4 na linggo pa lang, grabe naman. Sige, alam naman natin na sinabi yon ni J.D. Vance. At ang gusto kong gawin ay pakinggan si Sekretaryo ng Estado, Marco Rubio, at kung ano ang masasabi niya tungkol dito. At sa tingin ko, talagang nilinaw na niya ito ng buo. Tingnan natin. Napakalinaw nito sa amin mula pa simula. Mula unang gabi, inihayag ng Pangulo na layunin ng mission nito ang wasakin ng hukbong dagat ng Iran. Nasira na natin ang Air Force nila. Sisirain din natin ang paggawa nila ng misil at droga sa pabrika. At babawasan natin ang malaki ang paglulunsad ng misil para hindi na nila magamit itong panangga sa paggawa ng sandatang nuklear. Ayon sa palaging sinasabi ng kagawaran ng digmaan, nasa tamang oras o nauuna pa tayo sa schedule ng operasyong yon at inaasahan naming matatapos ito sa tamang panahon dito. Ilang linggo na lang, hindi buwan. Maganda ang takbo ng progreso. Siyempre may mga kailangang tapusin pa. Kailangan naming tapusin ang trabaho at tinatapos na namin ang trabahong yon. Sa tingin ko, napaka-interesante nito dahil pareho sinakalihim ng Estado sa sinabi niyang yon at ang Pangulo, sinasabi nila, tingnan ninyo, tapos na, alam mo na, panalo na ang digmaan, nagawa na namin ang karamihan sa mahahalagang bagay, at alam mo na, hindi ko na kailangang ulitin pa ang mga iyon. Wala nang hukbong dagat o Air Force, kaya malayang lumilipad ang mga eroplanong Amerikano at Israeli sa Iran. Wala na ring depensa sa himpapawid. Matindi ang tinama sa kanila, pati militar at nuklear na kakayahan. Sa tingin ko, nangyari ito mas maaga na yung linggo. Tinamaan nila ang heavy water facility na mahalaga sa programang nuclear nila. Sa madaling salita, winawasak natin ang kanilang kakayahang militar. May kaunti pa silang natitira. Sabi ng kalihim ng Estado, may ilang kakayahan pa silang kailangang tugunan, pero malapit na itong matapos. At ang tanong, Ruthie, hindi malinaw sa akin, paano ba ito matatapos? Tama? Ibig kong sabihin, sa panaginip mo at siguro pati sa mga panaginip ko rin, hindi ko lang talaga iniisip na masyadong realistiko na magtatapos ito sa pagbagsak ng rehimen at ang mga mamamayan ng Iran ay babangon at magkakaroon ng bagong rehimen. Hindi malinaw sa akin kung mangyayari yon. Kaya kung hindi mangyari yon, tama ba, gusto ko sanang mangyari. Huwag mo akong masamain. Hindi lang ako sigurado sa posibilidad na mangyari yon. Napansin ko na sina Netanyahu at Trump ay mas kaunti na ang sinasabi nila tungkol doon kamakailan na para sa akin ay senyales na tingin nila bumababa na ang posibilidad. Paano ba ito matatapos? Maaring matapos sa kasunduan na napag-usapan natin ngayon, pero mababa ang posibilidad. Na pumayag ang Iran sa kahit 14 sa 15 na puntos na, alam mo na, inilatag ni Trump. Sa tingin ko, napakababa ng posibilidad. Hindi imposible, pero malabo. Kaya ba may punto na sasabihin ng mga Amerikano, sige, ititigil na namin mag-isa ang digmaan, tama ba? Titigil na lang kami sa pagpapaputok. At inaasahan namin gagawin ng mga Iranian ang A, B at C. Sa palagay ko, may lohika ang ganitong paraan para tapusin ang digmaan dahil mas madali ito. Alam mo, si Trump ay pwedeng magdaos ng malaking press conference at sabihin, tinamaan na namin lahat ng target na gusto naming tamaan, nasira na namin at ililista niya lahat ng nasira namin. Inaasahan namin ang A, B at C. Kung hindi makikipag-cooperate ang mga Iranian, pwede naming simulan ulit ang pag-atake. Pagkatapos, makakaahon din dito ang mga Iranian. Ang rehimen, kung ano man ang natira rito, pero sila pa rin ang may kontrol sa bansa. Lalabas at magsasabi ng mga katulad ng, nanalo kami, buhay pa kami, pero hindi na nila uumpisahan ulit ang digmaan. At walang magiging pagluwag sa mga parusa dahil walang naging kasunduan. Makakakuha lang sila ng pagluwag sa mga parusa kung may kasunduan. At pagkatapos, ano ang mangyayari? Sa palagi ko nabanggit natin sa podcast noong nakaraang linggo na mula Hunyo ng nakaraang taon hanggang Enero nang sumiklab ang mga kaguluhan may 7 buwan. Mahina ang rehimen. Nawalan na ng pamunuan ang rehimen. Wala ng lehitimasyon ang rehimen. Kasabay ng parusa, baka oras na lang ang hinihintay para magsimula ang pagpapalit ng rehimen. Maaaring tumagal ng 2 buwan, maaari ring 6 na buwan. Ngunit ang isang rehimen na hiwalay, mahina at mahirap at di kayang lutasin ang problema ng mga tao sa Iran, tiyak na magdudulot ng pagbabago.
Ulitin ko, Ruthie, hindi ito tungkol sa gusto mo, kundi sa posibilidad. Sabi mo rin na napakababa ng posibilidad ng kasunduan dahil hindi matatanggap ng kabilang panig ang kondisyon ng mga Amerikano. Hindi ito magtatagal magpakailanman, gaya rin ng sinabi mo, at ayaw din ng Amerika na magpatuloy ito ng walang hanggan. Sa isang punto, ang Amerika, kung walang kasunduan, ay magsasabing titigil kami sa paglaban at inaasahan ang ABNC. At ito ay magiging isang dikta ng Amerika. Hindi ito magiging isang kasunduan. At sa tingin ko, iyon marahil ang pinakamalamang na senaryo para tapusin ito. At ang totoo, ibig kong sabihin, ayaw mo ng ganoong senaryo. Gusto mong umabot ito hanggang dulo, siguro. Pero wala akong nakikitang ibang senaryo. Ibig kong sabihin, gusto ko sanang makakita ng ibang senaryo. Sandali lang. Pabor ako na ang Estados Unidos ang magdikta ng mga tuntunin, isang dikta. Hindi. Laban ako sa mga kasunduan sa mga jihadis na hindi mo naman talaga mapagkakasunduan. Hindi. Oo, pabor ako sa magdikta sa kanila. Ang mahalaga, malinaw sa kanila kung sino ang boss. Pangalawa, sigurado akong babagsak ang rehimeng ito. At hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Alam natin na sawang-sawa na ang mga tao sa Iran. Hindi lang dahil sila'y inaapi at pinipigil at pinahirapan. Alam mo, dati ang Iran ay isang modernong bansa. Ang mga babae ay nagsusuot pa ng maiikling palda. Ngayon, lahat sila ay nakahijab. At ganyan na ang kalagayan. Tapos din, narinig ko na dati ang puntong yan. Para sa akin, sobra na. Sa tingin ko, ang tinutukoy mo ay mga elitista sa lungsod. Hindi ako sigurado na 70% ng Iranian, lalo na babae, ay nakapalda. Hindi. Kahit hindi sila naka-miniskirt. Hindi. Ang pag-agaw sa kapangyarihan ng rehimeng Islamista ang nagbago sa lipunan mula sa pagiging mas kulturang Zoroastrian at iba pa, naging isang Islamist na diktadura. Nagsawa na ang mga tao roon. Hindi lang dahil doon, kundi dahil sawang-sawa na rin sila na ibinibigay ng Iran ang bilyon-bilyong dolyar nito. Na alam mo, salamat Administrasyong Obama sa mga teroristang proxy. Sumisigaw para sa mga Palestino, pero walang natatanggap ang mga Iranian. Kahit noong pandemya ng coronavirus, napakasama ng sitwasyon doon. Wala lang ginawa ang rehimen, kundi usigin ang sarili nitong mga tao. Kaya sawang-sawa na sila doon. Sawang-sawa na sila sa kawalan ng maayos na serbisyo. At lalo na ngayon na palaging pinapatay ng rehimen ang kanilang internet. At nakita natin silang lumabas sa kalsada kahit na 30 at baka higit pa sa 30,000 ang pinaslang. At ngayon, gaya ng sinabi ng Estados Unidos at Israel sa kanila, maghintay pa kayo ng kaunti bago kayo lumabas. Delikado ngayon dahil may mga lumilipad na bomba. Mga bomba nila, mga bomba natin. Manatili lang kayo sa bahay at hindi magtatagal, magiging ligtas na ulit para makalabas kayo sa kalsada. At ang ibig sabihin talaga niyan ay dahil napatumba na rin natin ang napakaraming milisyang basij, mga outpost at mga punong himpilan. Ngayon, napakalaki ng Iran. Hindi lang Tehran ang tinutukoy natin, pati mga karatig lugar at baryo. Naalala ko si Amir Tahari, isang eskolar na talagang taga-Iran na minsang nagsabi, hindi ninyo naiintindihan ng Iran. Sinasabi ninyo, "Oh, Iran, mga Iranian, hayaan ninyong may sabihin ako sa inyo." May mga tao sa mga baryo sa Iran na hindi pa nga alam na Iran ang tawag dito. Kapag pumupunta sila sa Tehran, sinasabi nila, maglalakbay kami papuntang Iran. Hindi pa nila kilala ang Tehran, kaya dapat mong maintindihin na hindi ito ang buong bansa tulad ng sabi mo. Ang mga edukado, ang mga tao sa mas urbanong lugar ay mas mulat. Pero ang mga tao sa labas, sila ang mga grassroots na nagpoprotesta na talagang magdadala ng pagbabago mula sa labas papunta sa mga urban na sentro. Kaya sigurado akong mangyayari yon. Kailan? Hindi ko alam. Ibig sabihin, sang-ayon ka sa punto ko. Na kung hindi natin kayang hintayin na mangyari yon para matapos ang digmaan, kung gayon ang digmaan, kung hindi ito matatapos sa isang kasunduan, matatapos ito sa isang unilateral na desisyon ng Amerika at Israel na nagsasabing tama na, naabot na namin ang aming mga layunin at titigil na kami ngayon. Nasang-ayon ka sa akin. Sa totoo lang, hindi ako sigurado na ganon ang magiging katapusan nito. Kaya sabihin mo sa akin, ang senaryo mo. Hindi ko masasabi sa iyo ang senaryo ko.
kasi naalala ko lahat ng mga diskusyong yan. Alam mo, may isang eksperto sa militar, isang naging general at lumaban sa maraming digmaan na nagsabi, kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Ang digmaan ay pabago-bago. Ang mga taong sumasali sa digmaan at nagsasabing, ano ba ang magiging kahihinatnan nito? Pero malinaw namang may layunin. Sina Trump at Netanyahu ay naging malinaw tungkol dito. Hindi totoo na walang layunin. Pero kapag sinabi niya ang idea na kailangan mong magkaroon ng exit strategy, hindi mo talaga alam yon. Diyan ako, sang-ayon sa'yo. Hindi ko masasabi ng eksakto kung ano at kailan mangyayari. Tulad ng pagbagsak ng Unyong Sobyet, maraming tao ang hindi rin inaasahan iyon. Oo, pero inabotin niyon ng 40 taon. Hindi, ang ibig kong sabihin ay bago pa yon nangyari. Sikat ang kasabihan ni Trotsky, pahintulutan mo akong. Si Leon Trotsky, batang Hudyo na may papel sa Rebolusyong Ruso at kalaunan ay ipinahanap at pinapatay ni Stalin. Sabi niya, at inaalala ko lang ito kaya baka di eksakto ang mga salita, sabi niya, lahat ng revolusyon parang imposible, pero kapag nangyari, sinasabi ng lahat na hindi ito maiiwasan. Kaya sigurado akong babagsak din ang rehimeng ito. Mula sa practical na pananaw, ito ang punto ko, Ruthie. Ang tinatanong mo sa akin ay kung kailan titigil ang mga sundalo sa pakikipaglaban at kung kailan titigil ang pagpapalipad ng mga misil pabalik-balik. Hindi ko alam, pero may isang bagay akong alam. Napapansin mo ba, bukod sa katotohanang malayang nakakalipad ang mga piloto ng Israel, lahat ng bagay? Sino ba ang maniniwala doon? Nabanggit ko na yan, Ruthie. Sige. Pero hindi lang yon. Tingnan mo ang dami ng mga tropa, mga sundalong panlupa na naipon ni Pangulong Trump sa reyon. Gusto kong sabihin na pinaabante niya ang mga sundalong panlupa. Pero kung kilala ko si Trump, ayaw niyang pumasok sa isang uri ng pananako tulad ng sa Iraq o Afghanistan, sa tingin ko. Plano niyang gamitin ang mga sundalong panlupa para sa mga tiyak na operasyong tatama sa rehimen, hindi para sa okupasyon tulad ng sa Japan matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Nandun ang mga sundalong panlupa para harapin yon. Haraj, paano nga ulit sabihin yung isla ng langis na nabanggit natin una karaang linggo? Maliit lang ang lugar na yon at hiwalay sa mainland. Sa teorya, pwede mo itong sakupin at hawak mo na ang mga Iranian. Bahagi rin ito ng aking estratehiya. Sakupin mo ang isla, tapos sasabihin mong itigil ang putukan at hindi na makakapag-export ng langis ang mga Iranian na parang kontrolado mo na sila kung tutuusin. Pwede rin silang gamitin ng mga espesyal na puwersa tulad ng 82nd Airborne at ng mga Marines. Pwede mong gamitin ang mga ito para matukoy ang enriched uranium at magsagawa ng mahahalagang operasyon dahil sasabihin naman ng intelihensya kung nasaan ito. Sa tingin ko, hindi mo makikitang papasok ang mga Amerikanong tangke sa Beirut at sasakupin ang bansa. Hindi mangyayari yon. Oo, sa ngayon ako na hindi talaga mangyayari yon. Pero may iba pang mga posibleng senaryo dahil posible na hindi makamit ang mga layunin ng walang kahit anong uri ng pansamantalang pananakop o pag-takeover. Tingnan mo, nung si Trump ay pumunta, hindi, ang tinutukoy ko ay para masigurado na hindi na muling lilitaw ang rehimen hanggang sa paglipat. Isang paglipat. Tinutukoy mo ba ay parang sa Iraq? Gusto nilang ikumpara ang lahat ng bagay? Hindi, pero hindi ko trabaho yan. Kapag sinabi mong okupasyon, ano bang ibig mong sabihin? Oo, may tropang papasok, hindi lang maliliit na operasyon. Siguro para bantayan ang transition. Hindi natin alam. Parang sitwasyon sa Iraq yan. Hindi sa loob ng maraming taon. Ang pinag-uusapan natin ay maikling panahon lang, hindi matagal na panahon. Hindi akma na ikumpara ang lahat dito sa mga mahahabang digmaan. Yung nagawa natin sa isang buwan ay walang kapantay, maikli lang ang panahon. Ano sabi ni Rubio kanina? Sabi niya, alam mo, hindi sa loob ng mga buwan, baka sa loob lang ng mga linggo. Sige, pinag-uusapan natin ay maikling panahon lang. May papel din ang Israel dito. Tingnan mo ngayon ang nangyayari. Isa sa mga dahilan kung bakit alam natin hindi lang matatapos sa pag-atras ng tropa ay ito. Kaya ngayon, ang buong bagay na yon, hindi ko binanggit ang pag-atras. Ang sinabi ko ay tigil putukan. Sa madaling salita, kung may mga tropa ka sa mahahalagang lugar, hindi mo kailangang ilipat sila. Pero Ruthie, pahintulutan mo ako, pakiusap. Sige. Dahil sa tingin ko, sinasabi mo lang ang gusto mong makita.
Ang pagpapadala ng tropa sa Iran, pagbagsak ng mga lungsod at pagtatatag ng pansamantalang pamahalaan ay maganda lang sa teorya, pero sa tingin ko, hindi ito epektibo sa totoong buhay. At mas mahalaga, lahat ng alam ko tungkol kay Trump at hindi tulad ng karamihan sa mga tao sa kaliwa, talagang nirerespeto ko si Trump. Interesante ang kanyang pamumuno at matalino ang kanyang mga ginagawa. Sa tingin ko, may pagka-Nixon ang estilo niya sa positibong paraan. Ito ay realpolitik at politika ng kapangyarihan. May matagal ng masamang rehimen na bantang kalahating siglo sa Amerika at wawakasan na natin ito. Tama ba? Hindi ko sinasabi yon pero wala siyang planong gawin yon. Gusto ko lang banggitin ang mahalagang tuntunin na dapat mong tandaan. Sabi mo maayos at maganda ang unang buwan, tama? Kahit maganda ang takbo ngayon, hindi garantiya na magiging maganda rin bukas. Pwede kang sumobra, magkamali, o masorpresa ng kabila. Pwede di kang sumubo ng higit sa kaya mong lunukin. Sa tingin ko, gusto kong manalo dito. Para manalo, iwasan ang mga pagkakamaling dulot ng pagsasobra. Mas mahalaga rin na huwag isipin ang opinyon ni Mark Reger dahil hindi ito mahalaga. Malayo si Trump sa ideya ng pagpasok doon para magpataw ng bagong rehimen. Hindi siya ganon. At hindi rin niya gagawin yon. Hindi. Hindi siya magpapataw ng panibagong rehimen. Ang tinutukoy ko ay ang mga mamamayang Iranian na gustong magtatag, na gustong pabagsakin ang pamahalaan. Hindi si Trump, hindi si Netanyahu. Nais pabagsakin ng mga Iranian ang gobyerno, pero wala silang armas. Baka tayo pa ang magbigay ng armas sa kanila para tapusin ang laban sa natitirang puwersa ng pamahalaan at hukbo. Sinasabi ko, hindi natin alam. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Hindi ko sinasabing papasok ang mga tropa o tangke o mananatili tayo roon ng matagal. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Huwag kalimutan, ikaw ang nagbungkahi ng tigil putukan. Alam mo, Ayos lang ang tigil putukan. Ikaw ang nagsabi na unilateral ito, hindi ito kasunduan ng tigil putukan. Sa isang punto na, sa tingin natin, gaya ng sinabi ni Rubio, gaya ng sinabi ni Trump, kapag nagawa na natin ang gusto natin gawin. pero pagkatapos ay mayroong. Baka kasama rito ang pagkuha ng isla. Okay, tama. Maaaring pagkuha ng isla. Samantala, meron tayong Hezbollah sa Lebanon at mga Houthi sa Yemen. At binigyan tayo ng mga Houthi ng munting pagsalubong noong Sabado ng umaga. Nagpaputok sila ng isa o dalawang misil. Isa. Isa lang, isang ballistic missile. Ngayon, nagyayabang silang nagpakawala ng pangalawang cruise missiles, ballistic missiles at drone. Pero hindi totoo yon, hindi nila ginawa. Malinaw na may isa o dalawang posibilidad dito. Baka sinabihan sila ng Iran, "Oy mga pare, mas mabuti pa. Sumali na kayo sa laban dahil humihina na kami." O baka nauubos na rin ang sariling mga missile ng Iran. Pangalawa, Israel. Nung binanggit mo si Trump, pag-usapan natin ang relasyon ng Israel sa rehiyon. Kami ang tumatanggap ng pinakamabigat na tama ng mga missile. Pero hindi lang Israel ha, ang mga estado sa Gulpo. Binobomba ng Iran ang mga estado sa Gulpo. Sa tingin ko, ang rehimen sa Tehran, Iran ay mas marami ng missile ang pinakawalan laban sa United Arab Emirates, Saudi Arabia at iba pang mga target, hindi lang Israel. Pinag-uusapan ang Israel, pero matinding tinamaan din ang mga estado sa Gulpo. Patuloy pa bang nakakaharap ng Israel ang Hezbollah sa Lebanon? Makikita pa kung ilan pang missile ang papakawalan ng mga Houthi, pero layunin lang nila tayong takutin. Ngayon, may paparating na naman mula timog. Meron tayong mga banta na nanggagaling sa lahat ng direksyon. Alam mo, mga missile na tumatama sa timog mula sa Lebanon at Iran, at ngayon naman mula sa Yemen. Karamihan dito ay psychological warfare, gaya ng aaminin mo. Pero hindi pa rin matanggap ng Israel kapag sinabi mong, "Sige, tapos na tayo." Parang isang uri ng unilateral ceasefire iyon. Pero may masamang karanasan ang Israel dyan. Sige! Hindi talaga tayo pwedeng huminto sa pagpapaputok sa Lebanon. Isa sa mga bentaha ay kung si Trump, imbes na isang napagkasunduan na sa totoo lang, napakababa ng posibilidad. Kung sakaling utusan ni Trump at pumayag si Netanyahu na tumigil tayo sa putukan, hindi pa rin ito malilimitahan ang kilos ng Israel sa Lebanon. Isa yan sa mga bentaha. Tungkol sa Houthis at sa kanilang misil. Kanina, nakinig ako sa BBC World Service. Lahat ay nag-aalala dahil halos sarado na raw ang mga kipot ng Hormuz. May kakayahan ng mga Houthis na isara pa ang isa pang daanan.
At kung mangyari yon, alam mo na, talagang Iran na ang tumapak sa critical na lagusan ng mundo. At papayay ba ang mga tao doon, di ba? Hindi lang problema ng Israel yan, problema ng lahat yan. Kailangan nating makita kung paano ito magtatapos. Pero hinihikayat ko kayo, hinihikayat ko tayong lahat na mag-isip, tama? Maganda sana kung may perpektong solusyon, di ba? Gusto natin ng pagpapalit ng rehimen. Oo, gusto ko ng pagpapalit ng rehimen. Pwede ba akong gumawa ng mga bagay na maghihikayat, magbibigay ng insentibo, at magpapataas na posibilidad? Oo, dapat ko itong gawin. Pwede ko bang ibase ang pulisya ko sa pag-aakalang mangyayari ito agad? Ang Cold War tumagal ng 40 taon. Ngayon, tama, mahigit 40 taon na rin ang rehimen ng Iran. Kaya baka dumating na ang panahon nito, pero darating lang ang panahon nito kapag talagang dumating na ang tamang oras. At muli, hindi rin ako sigurado dahil maingat kong pinakinggan sina Netanyahu at Trump at hindi naman nila masyadong pinag-uusapan ito. Malinaw na sinabi ni Netanyahu na hindi natin ito kayang isakatuparan, tama? Hindi natin kaya. Pwede nating lumikha ng mga kondisyon para sa mga tao ng Iran, pero hindi niya ito ginawang kondisyon, tama? Ang mga layunin natin at ng Amerikano sa digmaan ay magkaiba, tama? Malinaw ang layunin ng Israeli. Tanggalin ang Nevada. Tanggalin ang nuclear program, ballistic missile threat, at mga proxy. Kung magagawa lahat yon, may sasabihin ako sa iyo. Maraming Israeli ang gustong mangyari agad ito. Halimbawa, kung nagdesisyon si Trump bago ilabas kayong gabi na pumayag sa tigil putukan, hindi ko iniisip na mangyayari yon. Pero masasabi ko pa rin na ang estratehikong sitwasyon para sa Israel at sa rehiyon ay walang kapantay na mas maganda kaysa noong ika-28 ng Pebrero nang magsimula ang digmaang ito. Dahil ang rehimeng ito na naging banta hindi lang sa Israel kundi sa buong rehiyon at sa mundo dahil sa programang nuclear, ang rehimeng iyon ay napugutan na ng ulo at nawalan ng lakas at ngayon ay anino na lang ng dati nitong sarili. Kahit paano man ito magtapos, matatapos ito ng mas maganda para sa lahat. Kabilang na ang mga tao ng Iran. Kaysa noong nagsimula ito, mahigit 1 buwan ang nakalipas. Kaya gusto ko ng perpektong pagtatapos. Gusto ko ng maganda at mahusay na pagtatapos. Gusto kong makitang magbago ang pamahalaan sa Tehran at maging makakanluran, maka-Amerikano at palakaibigan sa Israel. Pero alam mo, nasabi ko na ito dati at itinama mo ako. Sabi ko, huwag hayaang hadlangan ng perpekto ang mabuti. Tama ba? Kung mananatili sa kapangyarihan ang kasalukuyang pamahalaan, tingin ko pansamantala lang yon dahil mag-aalsa rin ang mga tao tulad noong Disyembre. Kahit mas mababa pa riyan ang maging kahihinatnan nito, natupad naman natin ang mahahalagang layunin at parating na ang gabi ng Seder, ang gabi ng Paskua para sa mga hindi Hudyo, sa Miyerkules ng gabi. At may bahagi ng seremonya na sinasabi mo, Dayenu, na ang ibig sabihin ay sapat na. Kung hindi lang tayo inilabas ng Diyos mula sa Ehipto, sapat na sana yon. Kung hindi isinulat ng Diyos, sapat na rin sana. Bahagi ito ng panitikang Hudyo, sapat na, Dayenu. Sasabihin ko, paano kung matapos ito nang hindi natupad lahat ng layunin, kagustuhan at pangarap natin? Tama ba? Walang duda na mas maganda ang kalagayan natin kaysa noong Pebrero 28. Sapat na. Sang-ayon ako sa iyo at mas maganda na ang kalagayan natin kumpara nung Oktubre 6. 2023, hindi lang nung Pebrero 28. Walang duda na kahit matapos na ang lahat ngayon, malaki na ang nabawas natin sa kakayahan ng ating mga kaaway laban sa atin. Kasama rin ang Hezbollah at Lebanon. Pero kahit na ano paman, muli, sina Trump at Netanyahu ay magkasundo sa maraming bagay. Pero may mga karagdagang interes ang Israel na may kinalaman sa mga direktang banta. Kailangan nilang gawin ito dahil hindi makakapamuhay ng normal ang buong hilaga ng bansa hanggat hindi natin natatanggal ang banta ng Hezbollah. Sa totoo, hindi talaga nakikialam ang US sa isyung yan. Sana magpatuloy ito. At iyan ang dahilan kung bakit sinabi raw ng Iran sa mga Pakistani na ang kondisyon nila para pag-isipan man lang ang 15 puntong plano ay pigilan ng Estados Unidos ang Israel na habulin ang Hezbollah. Siyempre, hindi natin pwedeng sang-ayunan yon. Kaya ang daming nangyayaring sabay-sabay. Hindi ko sinasabing perpekto ito. Ang sinasabi ko lang, sabi nga ni Marco Rubio, tapusin ang trabaho. Pwede mo itong bigyang kahulugan ayon sa gusto mo at ganoon din ako. Naniniwala akong malalaman natin ang sagot dyan sa loob ng 1 buwan. Sa tingin ko, malalaman natin ang sagot bago pa mag-1 buwan. At ang hula ko,
At huwag kang ma-offend at ang hula mo ay halos hindi mahalaga. Dahil kailangan natin. Sa huli, nakadepende ito sa tao sa White House at punong ministro ng Israel kasi magka-partner sila. Pero may dominanting partner dito, di ba? Ang dominanting partner ay ang Estados Unidos at nakasalalay ito kay Ginoong Trump. Kapag nagdesisyon siya at sa huli sinasabi ng mga tao na kailangan mo siyang intindihin bilang isang negosyante, di ba? Kapag nagdesisyon siya na tapos na siya sa negosyo ng USAM na nakakuha na siya ng kasunduan kung saan napalaki niya ang benepisyo at nabawasan ang mga panganib. Kung naniniwala siyang narating na niya iyon, maaaring tapos na talaga. Oo, maaring ganun nga. Pero makikita natin. At magkikita ulit tayo sa susunod na linggo o sa Lunes. Sa susunod na Lunes. Sino ba ang nakakaalam pagdating ng panahong iyon? At kailangan nating umupo at pagtalunan ulit ang lahat ng ito. Inaabangan ko yan, Ruthie. Ako rin.